Ito ay araw ng linggo, parang kailan lang nakaisang taon na palang wala si mama. Hapon na ito pagkatapos ng malakas na ulan. Isang buhos na malakas na ulan, buti naman at huminto. Hindi kasi kami makaalis ng maaga dahil nga marami talagang ginagawa kapag linggo ng umaga. Kaya naman nung pagtila na ng ulan ay pumunta na kami sa sementeryo. Mag-e-eleksyon kaya naman tingnan nyo lahat na halos mga daanan ay ginagawa. Kaya naman pagdaan namin dyan ay bumalik kami at naghanap kami ng ibang daanan dito sa may BSOP. Hindi kasi makadaan doon dahil nga sinemento yung daanan. Buti na nga lang at may alternate route. Pero medyo malayo din ang ikot namin. Pero paglabas naman namin dito, nasa gate na rin naman kami ng sementeryo. Totoong napakabilis ng panahon, ano? Parang kailan lang pero isang taon na pala. Isang taon na siyang wala pero parang feeling ko nandyan lang naman siya. Malungkot nga lang dahil hindi ko na siya nakakausap, hindi ko na nakakakwentuhan. Mahirap pero wala tayong magagawa. Kung pwede ko nga lang sabihin na sana wala nang makaranas na nawawala ng magulang. Pero hindi. Talaga nga naman na ang buhay ay maikli lang. Kaya kung ikaw ay kasama mo pa ang mga magulang mo, samantalahin mo. Hindi natin alam kung hanggang kailan sila dito sa mundo. Kaya naman sulitin natin ang bawat pagkakataon na kasama natin sila. Ito yung ginagawang daanan. Kaya lang nandun yung bilihan ng bulaklak. Kaya iniwan mo na namin yung motor at pumunta kami doon. Sobrang lungkot kapag ka naaalala mo. Pero pagka naaalala ko naman, lagi ako nagpapasalamat. Nagpapasalamat dahil siya ang ibinigay sa amin bilang nanay namin. Sabi nga nila, hindi ka naman makakapili ng magulang. Pero maswerte kami dahil sila ang aming magulang. Mahirap tanggapin lalo na pagka naaalala mo. Pero salamat sa Diyos dahil kapag ka nangungulila ako sa Kanya, inaaliw naman ako ng Panginoong Diyos. Kaya lang marami akong sana. Sana mas marami pa kaming time. Sana nakakasama ko siya sa vlog. Sana na-prank ko siya. Sana nabigyan ko siya ng una kong sahod. Sana nabigyan ko siya ng pang-grocery, pang-shopping. At marami pang sana. Pero kailangan nating mag-move on. Pero hindi naman siya mawawala sa ating alaala. Hanggat wala pa akong demensya o Alzheimer hindi ko siya makakalimutan. Sana kahit papano magawa ko yung mga nagawa niya. Grabe talaga ang sipag ng mama ko at ang galing niya sa negosyo. Kaya naman inaalala kong lahat ang mga pinaggagawa niya para naman may magaya ako. Kung pwede nga lang umiyak at magngangal-ngal kagaya ng mga ginagawa ng anak ko para lang tawagin ako. Yung mama, mama. Kaya lang wala na. Sobrang basang-basa ng damit ko dyan. Pagkaligo ko kasi, diretso na kami umalis agad. Halos hindi ko pa natutuyo yung buhok ko. Nakakatuwa habang naglalakad ako dyan, parang nakikita ko yung binti ng mama ko. Hanggang ngayon pala yung likod nung kaliwan tuhod ko may pasapa. Halos 2 linggo na kasi nung natumba yung motor namin. Dahil nga sa pagbili namin ng bibingka. Halos ilang kilo din kasi nabangos yung dala namin nun. First time namin tumumba. Tapos hindi pa umaandar yung motor. Kaya naman nagasgasan ng konti yung motor. Kaya naman pinalagyan na lang muna ni Papa Rex ng sticker. Buti na lang at pwedeng ipasok tong motor dito sa sementeryo. Yun talagang sa loob-looban. Gusto rin sanang sumama ng mga bata. Kaya lang ang natatakot kami baka umulan. Nakakatuwa at meron din mga bumibisita sa kanilang mga namayapang mga mahal sa buhay. Meron kami nakita na nag-iiyakan dahil bago pa lang nalilibing. At meron naman na mga pamilya na nagtatawanan na, nagkukwentuhan habang dumadalaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Ganon talaga siguro, merong mga taong hindi pa makapag-move on at meron din naman nakapag-move on na. Hindi naman talaga mawawala yung sakit, masasanay ka na lang talaga. Pero hindi naman mawawala lahat ng mga alaala. Oy, hindi ito for the vlog Gustong gusto ko lang talagang i-capture yung mga moments na mga ganito. Mukhang umulan dito pero hindi naman mukhang malakas. O baka naman uulan pa lang ng malakas dahil nga madilim na rin. Pero 4:00 lang to ng hapon. Nakakatuwa dahil may isang dinala kami dati na bulaklak nabuhay. Pero tinanggal na namin dyan yung mga namatay. Nakakatuwa nga at may nauna sa amin dumalaw. Etong paru-paro na to. At pagdating din naman namin, umalis din siya agad. Siguro sabi nung paru-paro, ayan na, mayroon ng bisita, kaya alis na siya. Nagtanggal-tanggal kami ng mga kalat at yung mga tumutubo na damo. Ang bilis talaga nilang dumami. Buti na lang ito si Papa Rex lagi may dalang basahan. Nagtatanggal din nga sana ako ng damo kaya lang sabi niya wag na at makati. Nagsasalita nga ako dyan at sinasabi ko, Mama, wala ata akong maikwento sa'yo Sabi ko, sa susunod na pagbalik ko, madami na siguro akong kwento. Wala kasi talaga akong maikwento dahil malungkot ako ngayon. Parang sariwa pa rin kasi sa alaala. Yung madaling araw na dinala ka sa ospital. Ilang araw din yun na hirap ka sa pagtulog. Pero umuwi ka sa bahay na tulog na tulog. Nagpapasalamat pa rin ako dahil wala nang hirap, wala nang sakit. Dahil alam ko naman na hirap ka na. Laging ganun yung feeling, di ba? Yung ayaw mo siyang mawala pero ayaw mo na rin siyang makitang nahihirapan. Linis kami ng linis dahil alam ko magagalit si mama pagka nakitang madumi dito. Ayaw na ayaw kasi nun ng makalat. Hindi na din kami niya nagtagal dahil mukhang uulan ng malakas. Buti na nga lang at hindi kami naabutan.